kasama mo yung mga ibang gladiator, then enjoy. Nasa sa inyo ngayon kung mananalo to o hindi. Nasa inyo eh. When you come, we win. But if you don't come, and then wala kayong paki, we lose. Good luck, Philippines. At least kami, we tried. Ngayon kayo, if you try, there's a possibility na we will have a better country. Election counting needs to be returned to manual. Like, I agree. Dual ano, combination ba? Combination na merong manual, merong automated. I don't care, abutin tayo ng 1 linggo eh. Pero dami natin teacher. May sistema naman tayo dati. Hindi mo mapagkatiwalaan yung yung automated eh. Kasi may nagpo-program eh. So may sabit eh. Pero kung manual, nandun yung mga counter checks, no? May nagbibilang, may tinitingnan, isa-isa, mano-mano, tara-tara. Okay lang yun. Marami nanonood. So, hindi pwedeng gaguhin eh. Hindi pwedeng gaguhin. Balik tayo manual. Para sa akin. Hanggang saan di ako na-convince na walang butas dyan. And the guy to us is Glenn Chong, Respecio, Guanzon. Ayan, yung ano na yan. We put somebody there na mga Marcos resign. Hindi naman mag-resign yan eh. He will cling on to power for as long as he wants. And why? Why will he cling to power? Because AFP-PNP ang nagpapalakas ng loob niya. So, you have to take command of the AFP-PNP, get the AFP-PNP. I don't know how you will do it, but I know how. Ganyan sila, boom, giba na. Lulusubin ko niya Malacanang. No, that's not the answer. Mali, yung banat ko niya, lulusubin Malacanang. Because you have the PSG there to defend him. And the other civilian security to defend him. And the same thing will happen. The Americans do not want bloodshed. And then they will, and then he will be like his father. No, do not attack. Pero the order is given. Attack. Maggago yan eh. Take it from me. I was a lieutenant at that time. With the Ranger Company under me. And we sakay, 6x6. Ang objective, si June Kitley, yung stasyon niya, upakan, baba, sakay, baba. So may dalawang order. Isa, atakin, yung isa, wag. Pucha, kami na sa ilalim, kami yung sumasakay sa 6x6 eh. Sakay, baba, sakay, baba, sakay, baba. Hanggang sana puro yung tinyenteng gago. Tamukyo, si Lieutenant Tamukyo, sinabi, pukutangan ng mga to, God damn, make up your minds. Ano ba, natutulog kami. Pasasakay nyo kami. Pabababain nyo kami. Babalik ang balak, tapos sasakay ulit. Di ba nakakainit ng ulo yun? Saan ka daming order? Sabi ko, wala naman susundin yung mga order dyan. Wala na. Sino general? Ako, sundin nyo. Sabi ko gano'n, tinyente. Kailangan natin mga ganong klaseng opisyal. Decisive. Alam yung tama't mali. Ano malulusobi si Joe Kitley, civilian. Meron siyang nasasalita siya. Hindi naman kriminal yan. And 40 years thereafter, the same is true. Ba't mo lulusobin yung mga vlogger? Ba't mo kakatayin? AFP, linaw-linaw ng pero ang kulang nyo, balls. AFP, ang kulang ninyo, balls. Discernment, character. Yun ang kulang nyo. Younger officers, yun ang kulang nyo. Yung mga kasabayan ko noon, 80, 81, 82, 83, 84, 85. Yung mga 80, 79, 70, maliwanag eh. Tapos yung mga 70, 71.
Yan, sila Esperon pa, no? 74. Yan, sila Simoy, 77. Malilinaw ang mga mindset. Hopefully, wala na tayo utang. Walang problema. It's not a promise. It is a commitment na paliliitin na natin yung utang. Hindi natin dadagdagan na. Paliliitin na natin. We will tighten our belts. There is a better way of doing it. Talagang, there's a better way of doing it. Kaya nga, pinakamaganda dyan, I hope, sa mga susunod na araw, mapag-usapan. Yung sinabi ko sa inyo, Papyaw, paano kung lahat ng senior citizen, 7 million kunyari, 7 million, no? Mabigay natin yung commitment natin, Project 2M, no? Project 2M, $2 million. Lahat ng Pilipino magkaroon, matter of age lang, 40 pataas. So yung 40, you spend your time 20 years mag-aral kayo. Be useful to society. Contribute to nation building. By 21 hanggang 40, 20 years of your life, contributing to the country. Kung architect ka, lawyer ka, pari ka, accountant ka, simpleng teller, whatever, banker, etc., 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 etc. Pay taxes, pay VAT, di ba? And then we will try to diminish VAT. We'll try to do it. O kaya minimize it. You can minimize it pagka lumalaki yung ating kita, yung base natin. So, hindi mo kinakaila i-tax yung tao na malaki. Daming pwedeng gawin actually. So yung sinasabi ko 2 million na project 2 million, if we are able to do it, you have 7 million seniors na unang tatamaan dyan, unang magbe-benefit dyan. 7 million siguro, mga 8 million seniors. Nagkaroon ng tig 200, 120 million. Sabihin mo sa bawat isa dyan, masaya na kayo? Yes sir, happy. Imagine mo wala na silang in-expect sa buhay. Mga senior dito, may in-expect ba kayo na $2 million? Enjoy yung buhay nyo. Live the remaining years of your life as a Filipino, a very, very proud Filipino, na your country did something for you. Diba? And then, sisingilin ko kayo or the next government. Sasabihin ng Inday Sara, kunyari. Hindi kami nakakausap ng Inday Sara. I'm just assuming, kunyari, that she would like the idea. Sisingilin kayo mga senior. Bayaran na natin yung utang natin. Pwede ba? Tulungan niyo ako. Tigwa 1 million kayo. 7 million kayo. Tigwa 1 million kayo. That's 7 trillion. 3 taon na sunod. That's 21 trillion. Puta, wipe out yung utang natin. Because they are so grateful, hindi na siya. Saan kayo? Kunya, ikaw 70 years old ka, sino magbibigay gago sa'yo ng 120 million? 160 plus 60, 120 million. Sino magbibigay sa'yo ng gago? Gobyerno ng Pilipinas. Palakad ng bagong administrasyon. Palakad ng rebooted na Pilipinas. Palakad ng matitinong Pilipino. 120 million. Sinong gago magbibigay sa 120 million? No? Pero, balikan ka ng gobyerno. Mga senior, mga sir, ma'am, pwede ba? Tulungan nyo naman kami bayaran yung utang ng gobyerno. 7 million yan. Times 1 million. 7 trillion. 3 taon sunod. Tapos yung utang natin. Para sa bansa. Para sa future na generation. Yung mga senior, papagawa na lang kami ng isang malaking lapida na granite na with gold engravings. Ito yung mga senior. Imagine, bigla kayong mailalagay doon. You're a nobody, but
Be it known to the future generations. Itong mga taong ito, nag-sacrifice, 3 taon, 1 million each. Saan sila kumuha ng pera? Galing din sa atin. Galing din sa gobyerno. Magic, no? Wipe out. 3 taon, wipe out na natin yung utang natin. Kaya gusto nyo, i-pace natin para may drama, no? 6 na taon, Presidential run ni Sara Duterte. Remember, she's capable of doing things, magic, ang kinakailangan niya, yung mga tao lang na nag-iisip, ginawa nga niya, winipe out niya yung 1.6 billion na utang ng Davao, Ito, mas maganda to, challenge, Madam President. 20 trillion by the end of 2026. 20 trillion. Paano bayaran yun? Paano may wipe out yun? Simple lang. Tuloy natin yung Project 2M. 10 billion a year for the next 10 years. Self-sustaining na yan. 10 billion a year. Grabe yan. I-nationalize natin lahat ng mining natin. Kunin natin yung deuterium natin. Kunin natin yung oil and gas. Kunin natin yung coal. Kunin natin yung nickel. Pag-aari lahat ng bansa natin, ng taong bayan. Gamitin lahat natin yung... Sarap pag-usapan, di ba? Kasi yung mga impeachment na yan, yung mga puta ng mga magnanakaw. Bukas. Yun ang topic natin bukas. Okay, so gusto ko nga, Federal State of Luzon, Visayas, Mindanao. Each to his own. Let's put up industries in Mindanao, very rich. Let's put up industries in Visayas and Luzon. Let's make the people rich. No? Because when they are rich, they have jobs. They pay taxes. No? If many are paying taxes because there are so many Filipino people, 120 million, 60 million, half are paying taxes, meaning husband and wife, pairing yan, 120 million, okay, divided by 3 or 4 in a family, you have 30 million families. So, 30 million, pero may trabaho, 60 million. Ibig sabihin, sa isang pamilya, 2 nagkatrabaho. Hanip yun. Dado, fix the Philippine death penalty. We should immediately for cracks. Declaration number 4, death penalty and implementing guidelines. Dadaan muna sila sa korte. We come out with special courts, people's courts. No? We come out with parang court martial proceedings. Matulin, 14 days, tapos. Majority, unanimous boto. Kunyari, 5 o 6, basta unanimous, patay, death row na siya. Tapos noon, pwede yung pagpiesta ng taong bayan for public viewing, for public, for public reckoning. Hanip yun. Parang appetizer. Dala kayo, yung mga karayong batya, tusok-tusok din yan. Sarap nun, 1 milyon na tusok. Sakit nun, Pati kung yung karayom ninyo, simulan nyo na magkaroon kay karayom na kalawangin ba? Sadista, Kaya tanong bagsak nun. Start, Inday Sara, wouldn't it be better if we just assume for the worst, she will be impeached? Kung ganun ang iniisip, she will be impeached and this will happen from now hanggang dun sa, let's say, abutin pa October, November. Gusto nila yon para 2007 na. Gusto nilang palabasin yan, impeach. Ngayon, paano kung ma-impeach? Dapat gano'n ang mindset. Ma-impeach siya. Hindi yung iisipin ninyo. Pinapalakas ninyo yung loob ninyo ng mga tao. Hindi ma-impeach si Inday Sara. Hindi nga Hindi naman to usapin kung not guilty si Inday, guilty si Inday. Not guilty si Inday. Kitang-kita Ginagago nga. Ngayon, si Duterte, not guilty si Duterte, maingay na si Duterte. Nilagay doon, pinalalabas na kriminal. Crimes against humanity. Putyang, pwede ba? Kaya nga, walang question, not guilty si Inday. Ang problema, yung mga gagon to, igigiltin siya. Yun yung kasi pera Pera.
Ito yung ginawa ng Congress, you have to assume ganun ang gagawin ng Senado. Gigiltin siya. Yung Congress, sinampa yung kaso. Kahit questionable. And then didinigin ng Senate ngayon. Babaguhin nila yung mga rules nila para lang ma-accommodate yung guilty verdict. Never mind the Constitution. So, the thinking should be for the good of the principal Inday Sara. The thinking should be i-impeach talaga siya, gigiltin siya. Huwag nyo nang isipin, hindi, not guilty sin. Talagang not guilty. Ang isipin nyo, anong gagawin ninyo pagka in-impeach siya? Ginilty siya, anong gagawin? Eh kung nga, ginilty siya kasi inaasahan nyo, not guilty. Sabi na na guilty. Guilty, kawawa naman. Wala mangyari sa inyo. Papayag ba kayo? Guilty niyan. Kasi kung tingin nyo si Inday Sara, ang kaya mag-reboot ng bansa at kaya habulin niya PI na yan, ang mga walang yan, tukmoy na yan. Panagutin lahat yan. Kayang i-recover yung mga pera na yan. At kayang idalhin ng Pilipinas forward to a better At kayang burahin yung utang natin in a presidential run. That's the challenge. At kayang i-zero billing yung health natin. Kayang i-prioritize yung expenses ng gobyerno. Kaya din na yun. That's a grade 8 na problem. Ang matindi dyan ng mga problema is yung West Philippine Sea. Kaya ba niyang i-joint exploration yan? Kaya! Nga magsasabi nga sa akin, Sir, babae kasi yan mahirap yung babae. I beg to disagree. Ngayon mo kailangan ng babae. Mga kababayan, ngayon kailangan ng babae. Charm. Which she has. Charm. All the world leaders there ng mga panay lalaki. Inday Sara. Charm. Kung lalaki sa lalaki, proskuhan yung mga yan May babae yung atin. Nananapak. Sipin mo, sapakin niya si Jinping, si Putin, sapakin ni Inday, Yun yung Kaya ako hindi naniniwala. Babae kasi hindi. Sexist kasi yung ganon. Kaya ni Inday yan. Suporta lang kailangan ni Inday. Suporta lang. The right people. The right people. And there are a few good men out there who would work for her. No nonsense, walang walang politika. Kayang-kaya ni Inday yan, kayong ang lang dyan, ang sa akin, hindi sa gusto ko siya ma-impeach. It is safer for her to assume, if we assume, she will get impeached kahit not guilty yan, pwede na guilty yan. Kasi nga yan yung kalaban ng administration Gusto nilang mawala yan. Kaya mailagay nila yung gusto nila. Para tuloy-tuloy sila. Hindi tayo papayag. Hindi tayo papayag. So, ganon, dapat i-assume lang. Guilty. Kung i-assume yung guilty, next question is, anong gagawin ko? Anong gagawin namin? Alam niyo ba, ang challenge pa kay Inday dyan, tanggalin lahat ng lahat ng kawad, cobwebs in her presidential run. Kayang-kayang disiplinahin lahat ng mga oligarch na yan. Gusto nyo, wala namang masama yung you get the money of all these people Ilan lang ba 100? Reklamo sila. Gago naman kunyari. Yun nga lang in-nationalize mo yung kuryente, tubig, internet, laking bagay nun May tayo lang ni Inday Sara yung sariling steel mill natin. Ako, laking bagay nun. Magpatayo lang tayo na sarili natin mga defense industries. Laking bagay nun. Ang kailangan niya is magbigay ng marching order. Ano yan
magsimula lang siya with these people, the right people, and then kwentuhan tayo maghapon, kain kaya, halo-halo, chichirya, pizza pie, spaghetti, lahat-lahat, hamburger, lahat ng junk food, ano? Yan, kain-kain, ganyan. Tapos may nagre-record, naka-video lahat yan para pwedeng balikan. Para yung captions ba. Then pag-usapan, ano pwede natin gawin sa bansa? Ano yung issues? Ano yung problema? Ano yung mga ideas? Ideas pa lang muna. Ano yung mga suggestions? Then from there, guidelines na. Parameters. Marching orders na. O ikaw, ito ang gagawin mo. COMELEC. Ikaw, Human Rights. Ikaw, COA. Ikaw, Intel. AFP-PNP. SND. Yan. Ganun ba? Marching orders lahat. DA, Tourism. DNR, Energy. Kumbaga sa focused, decisive, at saka ano siya, deliberate, time-bound. Yan, yung mga ganon. Yan na kailangan gawin Inday. Because there is a vision. Who made the vision? Not only her, but the cabinet. All good men and women, all thinking forward, a better Philippines. Sino makinabang? Kayo. Kayong lahat. Kayo. And then, ilalagay mo na lang doon yung time-bound, timeline over the presidential run. Okay. Your character is simply too strong. Believe ka lang sa akin. And that makes them feel insecure. Hindi nga, ako nga na insecure eh. Sipin mo sila, general, ako captain. Ay, nako. Minsan, yan ang joke namin, biruan namin. Captain ka lang kasi sir eh. Sinasabi sa akin ng mga kasama na junior ko. Captain ka lang sir. General kasi sila. At tinatawanan ko lang eh. Wala naman kasi sa rangko. Wala sa rangko yan. Nasa mga sinasabi mo, sa karakter yan, nasa wisdom which I have, galing ka sa langit eh. I couldn't think of all these things without God's divine wisdom. Hindi ko lang mamaisip na ropor ako eh. Hindi naman ako pala-aral, hindi ako palabasa. Pero bakit ko nadidinig ko yung sarili ko na, kagaya yung 7 million na 7 million na senior na mangungunang, kasi matatandaan eh, siyempre sila mauna sa ating Project 2M. Hanggang sa mag-normalize tayo, unahin natin 80 pataas, then 70 to 80, tapos 60 to 70, then 50 to 60, then 40 to 50, normal na tayo. And then pagdating mo ng 39 years old, seminar ka na, where to put your money, etc. etc. So, yan yung anyway, ang kailangan na magsuot ng white ribbon is yung mga tao na hindi mo sigurado kung iyo o hindi. Kailangan nila magsuot ng white ribbon para malaman mo, kakampi mo sila. More specifically, I want na magsuot ng white ribbon yung AFP tsaka PNP. Now, yung mga nakakarinig sa akin na AFP and PNP, baka magdala para sarili nilang white ribbon. Hindi, meron ako, sasabihin nila. Pero maganda, yung taong bayan, may dala kayo white ribbon because pagkakarap niyo yung AFP tsaka PNP, it is within your power na tanungin lang sila. It is your right. Ikaw ang amo eh. Oh, magandang Chip, saan ba kayo? Taong bayan o sa Marcos administration? Diyan sa bangag, diyan sa mga plunderer, sa mga bendalo. Taong bayan. Bunot. Ito, white ribbon. Suot mo. Para malaman ng mga kasama ko at ng lahat, tumatayo ka na para sa taong bayan. Simple as that. And kayo, na-recruit nyo na ang isang member ng PNP or AFP. Dami, tawagin nyo. Yung official nyo. Sir, magandang gabi, sir. Magandang umaga. Nandito kami para sunduin kayo. Kasi kayo ang nagpapatibay kay Marcos.
Sunduin namin kayo. Kami ang sovereign commander, commander-in-chief lang yan. Kami ang sovereign commander. Supreme commander is God Almighty, the supreme being. Sovereign commander is the sovereign Filipino people. The reason for this government and everyone else is the Filipino people, the sovereign Filipino people. A democracy for the people, by the people, and of the people. So it makes sense. Sinusundo namin kayo, parang nawala kayo Saan kayo? Sa taong bayan o sa gobyerno? Sa taong bayan naman kami lagi. Okay, walang problema. White ribbon, pakisuot. Kakampi namin kayo. You'll be in uniform, you have your weapons, lock and load. Take command. Turo nyo ako. Ganun kasimple, di ba? Hindi naman tayo magpatayan, pero nakita nila na nag-aano na kayo Serious kayo. Armado rin kayo. Ready for the fight. Hindi naman yung papatayin, magpapatayin, hindi. Pinapahiwatig nyo, kaya yung may lumabas na armado, para ipakita, kung ayaw ninyo sa amin, we will defend ourselves. Then they will have to take a side. And they will take your side. Hindi serious na kayo yung ganun ba? Ang daming Pilipino sa Luzon, Visayas, Mindanao. Punta na mga yan. Ilan lang ba sila? 1 milyon? O di may 100 million tayo, 119 million tayo. O, ngayon pa lang, do the math. Do the mathematics. Sino mananalo dyan? Sasabihin na, tatulong Amerikano sa kanila. No! The same way the father was sent to Hawaii. The same thing, tinanggal siya. Americans will not stand by idle na walang nangyaya. Binabanata ng mga tao, civilian. Hindi, because America will have to choose between government and 120 million Filipinos. Yung pinagsamahan ng dalawang bansa. They will choose the Filipino people. Okay, pasensya na kayo, Ingay talaga mga tuta ko. It is a sign na talagang lumalala yung problema natin. It's a sign. The sooner we stand up for this country, for our families, hindi magigigan yung mga anak natin. Pag masama, hindi paglabay pamilya, magigigan yung mga anak nyo. Maririgo PNP yung iba. Magiging drug addict yung iba. Magiging drug pusher. Kriminal. Magiging magnanakaw. Palalain. Tinatarget yung mga bata Or yan remotely. Ginagamit nila itong mga bata kasi yun yung mga mahina pa at madaling matukso. Ginagamit nila para yun, bang, nakaw, ganon. Para magkaroon ng state of lawlessness. Martial law. Pwede ka na nagsisimula yung science. Hindi naman tayo papayag sa martial law. Matakot sila sa martial law natin. Imagine, gago nitong gobyerno na ito. Para lang impisinday. Kaya nga, kung doon, kaya nilang gumastos ng ganong kalaki, almost 1 billion kunyari. Sa senators, konti lang. Or they can spend the same amount. They've gone as far as fake the allegations, create false witnesses, and then vote to elevate the impeachment to Senate, transmit it, articles of impeachment, by paying people, paying congressmen. You see how gano'ng kabulok yung sistema natin. Sa akin, simple lang mga kababay, sara natin Congress. Sara natin. Let's convert it to a crocodile farm. Utang ina mga yan. Convert it to a crocodile farm. I like the pun of it. May mga buhaya talaga doon. Buhaya in Manila. Crocodile farm. And then merong quadrangle doon na kainan.
Malaking ground, so pwede mag-parking lahat doon. Balay parking pa. Oh. Tapos, wala na. Mag-office sila doon sa bago, sa Senado. Sama na yung Congress at Senate doon. 18 lang. Actually, pwedeng 12 lang ang senators. 18 yung congressman. Pwedeng ganon. O hindi, 18 na lang. 36 lang may maintain natin. Laki na matitipid natin. Pasak natin sa PhilHealth yun. Ang gusto natin sa PhilHealth, mag-zero billing tayo. Lahat ng Pilipino. Priority yung mga cancer, heart, diabetes, mga dialysis, no? Yan, priority yung mga ganon. Tsaka yung special cases, yung special sickness na ano. Pati yung mga sickness sa bata para may pag-asa yung bata to become a good citizen. Ang daming pwedeng gawin sa ano. Puta yung Congress yan. Isara natin. I-remodel natin. I-reboot natin. Pagbukas, 18 na lang. Appointed pa. Kasi pag binuksan natin yan, probably after 6 months, depende yan kung paano mo i-reboot. Iaanin natin. Pwede naman sabay-sabay nire-reboot yan And then, after 6 months, so mag-appoint. Kung sino mag-appoint, no? And then, matitino, one per region. Meron matino dyan sa region. I-flaunt natin. Boom, boom, boom. May SOCMED naman, may mabalit. May COMELEC naman. I-reboot din naman natin dyan. So, merong may DILG o whatever na pwedeng mag-receive ng mga sino yung mga gustong mag-volunteer. And then, i-appoint. May resume, basahin, i-appoint ng tao. And you'll be the congressman until 2028. The people will replace you. Shh! Quiet! The people will replace you or vote you again 2028 for a full term na 3 years. Kung hindi babagoyin yung term limits. Ay, maganda, di ba? 18 na lang. Automatic, i-revise yung Constitution, i-amend na wala na yung party list na yan. Inabuso Ginawang pera-pera Imagine, madadami yung party list mo. 30 million, 35 million, bayad ka. Pucha talaga yan. Sino ang kumatanggap ng pera? Ganon din yung Senate natin. Ganon din yung Senate natin. Hindi, 18. Sa 24, katipid ka ng 6. Ang sweldo niyan, iingay ninyo. Kung ang sweldo niyan ganun kalaki, tapos nun may mga MOO laki na matipid natin. Then, lahat ng pangit na batas, we have a team, kunyari, who will review all the laws. Consistent yung basta any law that is contradictory to the masa, burahin natin. Tanggalin natin. Because the law should be serving the people. Designed to serve the people. Not to oppress the people. Yan, yung mga inciting to sedition yan, tsaka rebellion, tanggal yan. Tangin yan. Hindi na. When tyranny becomes law, di ba? Revolution becomes duty. Tama naman yun. Presidente pa nagsabi nun Kaya, ang daming problema ng Pilipinas, Pagka hudyat na, punta ka sa tabi ko ba? Pakilala ka. Oh, Sir Kulotsky. Matandaan kita, Pero ingat sa pag-approach, Huwag sa likod, sa harap lang. Malasing ka sa mga... Be careful, sir, when you go out to stand up with Inday Sara, we pray for your protection. Inday Sara kasi, inspiration dapat si Inday, not physically exposing her. You, Madam President, expose yourself only when it is clear already, safe already. When you have the armed forces and the PNP
following you as the commander-in-chief. The danger there only is if may sumingit na junta. Papayag ako sa junta kung ikaw ang chairman ng civil-military junta. Papayag ako. Ikaw yung chairman. Linisin, gobyerno, and then the accomplishment will be attributed to you and not to a potential opponent come 2028. I just have to talk about it so that you will realize na yung state